morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning.
Let us celebrate the goodness of the Lord. Thank you, Lord. O, pabatiin ko po yung aking mga kasamahan. Sister Maripas? May mic pa siya. Hello, ayan. Thank you, Lord. Magandang umaga. Good morning, Jesus. Salamat po at tayo ay nagising ng masarap, ng malakas, at maganda. Amen. Wow. Gusto Maganda ko yan. tayo lahat. Sister Maripas, gusto ko yan. Lahat ng anak ng Amen, Diyos, maganda. Amen. Okay, pabatiin natin, Sister Judith. Amen. Good morning, Jesus! Kamusta kayong lahat ng mga nakikinig, nanonood sa ating live streaming? At lahat ng mga Loading, Maripas. sorry. lahat ng mga handa na makinig na ating salita, syempre, mag-opening prayer muna po tayo. Amen. Tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa panibagong kalakasan, bagong umaga, magandang pananaw sa buhay sa araw na ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na may magandang kang inihanda na para sa amin sa araw na to. At kung meron po sa aming puso at isipan na hindi nakalulugod sa inyo, Panginoon, humingi po kami ng tawad at pakalinisin mo po kami na yung banal na dugo. At sa araw na to, Panginoon, pangunahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin, mataas, madakilang yung banal na pangalan. At alam namin sa lahat na nangyayari sa aming kapaligiran, you are in full control, Lord. And we know, Lord, na lahat ng may sakit ngayon sa oras na to, hinihiling namin, Lord, pagalingin mo po sila. Amen, yes. At salamat, Lord, sa pagkontrol mo. Hindi na po tataas pa ang COVID. Wala na pong mapapanaw. At ang lahat po ay gagaling sa kapangyarihan ng iyong pangalang Hesus Kristo. Ngayon pa lang, Lord, we claim healing. And we know, Lord, you are in full control. Your name be glorified every day, Lord, in our lives. In Jesus' name, amen. Amen. So, bago po tayo dumako sa batian portion, unahin po muna natin ang tungkol sa salita ng Diyos. Tawagin ko po si Sister Judith for our verse of the day. Rin ng Diyos, yan. Ihanda po natin ang ating mga Biblia at buksan po natin hango sa sulat ni San Pablo sa mga Tesalonica. Unang Tesalonica, chapter 5, verse 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Una po sa lahat ay binabati ko po ng happy birthday kay Sister Joy Belmonte. Yan. Happy birthday, Sister. Siya po ay nasa welcome to Senior. more blessing discount. 60 years old na po siya. Yan. So, sa ating pong pag-aaral, ngayon pong sa ating verse of the day, ito po'y sinulat ni San Pablo sa mga Tesalonica upang palakasin ang loob at bigyan ng muling katiyakan ang mga Kristiyano. So, dito po, nakita ko po sa sulat na ito na lalo tigit sa panahon ng pandemic, gaya ng pinag-pray po ni Sister Maripas. Kasi may mga sitwasyon, yung mga nakaraang araw na balita ni ating presidente, ni President Duterte, yung mga ibang nanatili pa rin sa ECQ, yan, napakahirap na muli silang nagdaranas ng ECQ na pamumuhay na talagang andoon po yung higpit na pagdidisiplina. At tayo, tuloy pa rin tayo sa ating GCQ, no? At grasya pa rin po ni Lord yan sa atin dito sa Metro Manila. At sabi nga dito, kapag tayo nakakaranas pa rin ng mga ganong pagkakataon, lalo tigit yung nananatili pa rin sa ECQ, napakahirap po. Tayo po ba'y magiging magalak pa rin sa buhay natin, lalo tigit sa panahon nito? Sabi nga ni San Pablo, magalak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin. So dito po, ipinapakita po ang tatlong bagay. Una,
na pinararating po dito sa pag-aaral na po ito ay be joyful always. Pag sinabing always, hindi po yung magiging magala-kalamba kapag meron kang natanggap na pagpapala, magiging magalaking kalamba kapag merong dumarating na ayuda sa'yo o may tumawag sa'yo na may padalang ganito. Alam niyo po, bago po namin naranasan, nung kami nasa outreach nung March, alam niyo po, napakabuti po ang favor ni Lord. Kasi, siyempre, yung puso ko, nasa isip ko agad yung parents ko. Sabi ko, naku, nasa Batangas sila. Pero dahil lagi po mayroong kaming ugnayan, chat sa Facebook, glory to God, agad nakauwi po sila bago man magkahigpitan sa area ng Batangas. At glory to God, si Lord po talagang siya lang ang ating pag-asa sa buhay natin. Kaya dito, kinakailangan wag pong mawala sa atin yung maging maghalakin lagi kahit na tayo'y nakakaranas ng mga pagsubok lalo digit sa panahon to. Kaya dito nakita ko po na ang isang taong laging may joy sa puso, yan. Kasi binigyan ko ng acronym yung joy. Una yung J, yung inuuna niya lagi si Jesus. Yan. At, syempre, pag inuna niya si Jesus, sunod yun yung others, yung kapwa, yung need ng mahal mo, ng kapwa mo. Yung why, bago yung sarili mo, yourself. Kaya dito mo makikita na ang taong may tunay na may kagalakan, lagi niyang inuuna si Jesus. Diba, Matthew 6:33, lagi niya, ang hangarin niya ay yung kung ano yung gustong ipagawa lagi sa iyo ng Panginoon. Yung lagi kang nagsisik sa ating Panginoon. At hindi lang yun. Naalala ko itong mga, kahit ng Bible study, yung lesson natin about attribute of God, yung O, hindi lang siya yung omnipotent, omnipresent, omniscient God, di ba? Kaya kapag alam ng isang Kristiyano na ito ang isang attribute ng Panginoon, madali siyang maging mag-obey. Yan. Obedient po siya. Kaya napakaganda rin po do sa why, yung yielding to God. Pag sinabing yield, ito yung laging nagsasubmit, nagsusurrender kay Lord. Kaya nakita ko dito na kapag ganito po yung heart attitude ng isang tao na hindi nawawala sa kanya yung kagalakan at lagi siyang mayroong pusong laging sumunod sa kalooban ng Diyos, matutulad siya sa isang tao na may tunay na may kagalakan. Doon po sa awit 1, verse 1 hanggang 3, sabi dito, mapalad ang taong hindi naaakit na yung masama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging hadikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh ang siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin, tiyak na magtatagumpay. Ito po yung tao na hindi nawawala ng kagalakan sa kanyang puso. At hindi lang yun. Yung pangalawa, yung be prayerful. Kasi kaya hindi nawawala sa kanya yung pagiging magalakin. Andun lagi yung komunikasyon niya sa Panginoon. Kaya napakalaga po sa ating bilang Kristiyano yung maging madasalin. Kasi prayer is the breath of our soul. Kaya kinakailangan itong ating espiritu laging nakaugnay sa Panginoon. Sabi nga sa Matthew 26 verse 41, magpuyat kayo, manalangin kayo upang huwag madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda ngunit mahina ang laman. Siyempre kapag nararanasan natin yung hindi maganda, dito nga sa atin natutuwa po ako kapag malapit ng magkulang yung ating mga budget, lalo na digit sa pagkain, kasi ito yung unang need natin ng mga tao. Pagkain, tahanan, at iba pang mga bagay.
Kaya nga sabi nga, Matthew 6:33, napakahalaga lagi talagang sinisik natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat anumang bagay na hingin natin sa Kanya, ito'y lagi niyang ibibigay. Kaya nga, prayer is the best weapon to conquer the enemy. Kaya lagi tayong maging handa, patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ito po sa Ephesians 6:18b. Yan. Kaya tayo na mga lingkod ng Diyos, napakahalaga na tayo po'y laging mapanalinginin. At pangatlo dito na nakita ko po na lagi natin matatandaan, be thankful. Kaya nga binanggit po niya, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Naalala ko, bago tayo magbagyo, meron din po kaming plano magkakapatid na magkakaroon po kami ng outing kasi birthday po nung kapatid ko. Yung binati ko po nung kahapon, birthday po niya nung June 14, darating po siya dapat ng mga month of April. So dahil po sa nagkaroon po ng COVID na sitwasyon, inisip ko, naku, sunod-sunod yung gastos. Meron kaming ganito, outing, tapos may bagyo pa po tayo. So, binabudget po natin yung mga provision na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pero ang pumasok po sa isip ko, sabi ko, daming gastos. Pero alam nyo, ang pumasok sa aking word, yung word po na sabi ni Lord, ang inyong isipan ay hindi tulad ng aking isipan, magkaiba ang ating pananaw, ang ating kaisipan. So, oo nga no. So, bahala na po kayo, Lord. Kayo na po ang mag-provide ng lahat. So, pero inuna ko pa rin yung mag-down sa Baguio. Inuna ko pa rin po yun kasi ugali ko po, lagi ako nag-iipon sa alkansya. Yung naipon ko pong sa alkansya, nakapag-ipon po ako ng mga mahigit po. Yun po yung una kong dinown sa Baguio. Bago ko po gawin yung sinasabi ng mga kapatid ko na meron kaming birthday celebration outing. Pero salamat po sa Panginoon, nung nangyari po itong lockdown, ito pong ating quarantine, sabi ko, si Lord talaga ang galing, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kaya bakit tayo mag-worry? Bakit tayo mag-aalala? Kaya dito, pinakita po sa atin ng Panginoon na magpasalamat tayo sa lahat ng anumang pangyayari. Di ba si Jesus, doon sa 5,000 na pakakainin niya yung maraming tao, anong ginawa niya? Kinuha niya yung tinapay at isda, itinaas niya sa langit, at siya'y nanalangin at nagpasalamat sa Panginoon, at saka niya ito ibinahagi sa mga tao. At lahat yun, nagkasya, napakain niya. So, tayo pa kayang mga anak ng Diyos, hindi niya kayang i-provide ng ating pangangailangan. Kaya sa panahon ngayon ng pandemic, mga kapatid, huwag po tayong panghinaan ng ating loob. Manalig tayo, manampalataya tayo sa Diyos. Kagaya po kahapon, instead na magluto ako ng merienda, meron pong merienda na may nag-birthday po na kapatiran na nagmagandang loob. Kaya isipin mo, pinadala pa ho dito, ganun po kabuti ang Diyos. Amen. Kaya nga natutulog pa lang tayo, inihahanda na po ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya lagi natin tatandaan, instead of worry, instead of na mag-alala tayo sa mga bagay dito sa mundo, sabi po doon sa Peter, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisan sapagkat Siya ang kumukukup sa inyo. Kaya ito po yung matatagpo sa 1 Peter 5:7. Kita ng Diyos ang ating nasa puso, nasa isip, alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ang napakaganda dito, ugaliin po natin na laging magalakin, madasalin, at laging magpasalamat sa lahat ng bagay na anumang dumarating sa ating buhay. God bless you, mga kapatid, and good day. Amen. Amen.
Sister Maripas, meron ka bang... Praise God. Alam nyo, natutuwa po ako sa word ni Sister Judith. Yan. Thank you, Lord. Then, nag-rest siya in the spirit kasi. Kasi Ganda ng word eh. yung rejoice kasi, alam mo, ang dami natin talagang dapat na ikagalak. Kaya lang nga, dahil sa mga pangyayari, lalo na ngayong mga circumstances natin ngayon, nakakapag-isip at minsan nawawala rin yung galak. Pero, marami po talaga, lagi ko naalala ang mami, kung anong ginawa ni Kristo sa atin. Bakit hindi ka magalak? Unang-una, nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil kay Kristo. Kung wala si Kristo, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Yan yung mga kayamanang hindi mabibili. Pangalawa, meron tayong pinatawad ang ating mga kasalanan. Sino ba makakapagpatawad ng kasalanan natin, di ba? Pangatlo, meron tayong bagong buhay. At pang-apat, yung kinanta ng mga kapatid kanina, Lord, remember to write my name in the book of life. Magalak tayo dahil ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya natutuwa ako dyan sa word na magalak. Kasi pag inisip mo, ano nga naman dapat natin ikagalak. Pero napakarami pala. Ang ginawa ng Diyos sa ating buhay ay dapat tayong magalak. Yan. Okay, Yung po thank pala you, yung Lord. request ni Sister, kanina, yun yung kay Sister Janine Grace, yung Lord, remember to write my name, at saka, great is thy faithfulness. Okay, thank you, Lord. Ngayon naman po yung muna tayo. Kasi maraming may birthday eh. Yes. Maraming may birthday. Batiin muna natin sandali. Unang-una, yung ating kamanggagawa na si Sister Joy Amen. Belmonte. Yan, 60 happy years birthday. old siya. Yes, Senior Sister Happy birthday. Josie. Entering senior. Teka muna, Happy kakanta tayo birthday. mamaya. Sister Josie Gelito. Happy Ayan. birthday, Sister Josie. Sister Sharina Nivera, pamangkin po ito ng Amen. Sister Alice Mosquera. Sino pa, Sister Maripas, may birthday? Sister Riza Piñon, Celestra, taga Gen School Yes. po. Si Gen School. Sister Josie Pilapil ng taga Calaca. At si Happy Sister birthday. Zenny Vicente, mami ni Sister Vivian. Vivian, yeah, happy Karamba. birthday. Okay, isang bagsak naman, Sister Jen. Lapit ka sandali lang. Isang bagsak lang po ng happy birthday kasi ang dami po nila, promise. Ang dami nila. Okay. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday! Amen. Happy birthday Yan. po sa Amen. inyo. Birthday Okay, sa mga ang second kapatid. naman po na nag-request ay si Sister Angel Rosilio para Taga request niya Mendez. po ito. Ayan. Para sa'yo lamang. Amen. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa akin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa akin ay nagligtas. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa iyo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di na
Lord. Para sa iyo, Jesus, ang papuri. Ayan. Yung susunod naman po na may request ay si Sister Judith. Yan. Sino nga ba? Buhat sa Baguio City. Ito po si Sister Rosemary Orpilla. Kanya from pong Baguio. request ay, Lord, I am nothing. Lord, I am nothing without you. Teach me, oh Lord, to do your will. For you are my hope. You are my strength. I delight to do your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord, sa Praise ating gift of God. Amen. Lord, I am nothing without you. Amen. Hallelujah. O, sige po, yung mga, di na po namin nabati, yung mga regular viewers, at alam niyo na po kung sino kayo, napakarami po niya. At salamat sa Diyos sa patuloy na pakikinig at panonood ng Good Morning Jesus. Sister Maripa, sino naman yung last na request? Yes. Bago doon, magbibigay muna akong pasasalamat, Sister Sally, sa ating mga singers, mga worshipers ni Lord na nakaka-worship talaga kay Lord. Lalo nitong last, yung second to the last song. So, seek ye first, no? Sang GOG, Gift of God, ang RTW, at ang Voice of God, kanina si Brother Lord. Dave. Thank you, Lord. At sa ating last song, na request ni Sister Joy Belmonte, Pwede ang may ating dagdag ako dyan. celebrant. May dadagdag lang ako, isang makabagbag ng damin. Na ano? Sige, pakisabi na si Sir Maripas. Yon. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Hallelujah! Oh, alam ni Lord. Amen. Sino nga nag-request? Sinabi ko na, si Sister Joy nga.
salita ko'y mananatili sa'yo. At ang salita ko'y mananatili sa'yo. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At papuri pa salamat ang aming binabalik sa Panginoon dahil sa pagpapala na pinagkaloob niyo sa atin na tayo magkaroon ng live streaming at para maabot po ang halos bawat sulok ng mundo nararating po nitong live streaming. Pastor Tony. So, salamat at purihin ang ating Panginoon. Good morning, Jesus. Especially po sa ating mga kapatiran sa North, East, West, South. Yan, kumusta po kayong lahat? Yan, manatili lang po tayo. Tatandaan lagi natin, ang Diyos nandyan. Hindi niya tayo iiwan at pababayaan man. Amen, amen. Sa umaga pong ito ngayon ay meron tayong isang pamilya. Actually, dapat nga po manggagawa lamang. Pero nakakatuwa po na ang halos buong pamilya ay magbahagi sa ating Panginoon. Pero bago po natin panuorin itong video ito, ay bigyan lang namin po kayo ng konting background o sabihin ko po ay commendation. Kasi po talagang itong pamilyang ito ay parang Church of Philadelphia sa Book of Revelation na punong-puno ng passion, kasiglahan, pagdating sa gawain sa Panginoon, talaga namang wala ka bang kulang ang salita para mailarawan po ang sipag na meron itong pamilyang to. Pastor Tony, ba masasabi mo? Magmula sa kaapu-apuhan, talagang matutuwa tayong lahat mga kapatid pag napanood natin ang video ng pamilyang ito. So salamat, salamat. Totoo, sabi nga po sa awit, 33, napakaligaya sa ating pangmasid at kahanga-hanga ang magkakapatid, mga kapatid, sa ating Panginoon. Yun po yung aking nakikita ho dito. Kaya kung bakit napakagandang tignan at mapakinggan ho natin mapanood, higit na lamang po ang paglilingkod ng pamilyang ito. Amen. Alam niyo po, hindi lang naman po itong, kasi po yung ating papanoorin video ngayon ay itong Gilido family. Pero hindi lamang po si si Brother Mon, Sister Josie, kundi para sa akin po talagang papuri pa sa salamat. Nandiyan ng Toledo family, Riosa family na sila po ay naging haligi ng gawain sa kabundukan ng nandiyan ng Tagaytay, Angkalo, Kailaway, Nasugbo, Lian, Kalaka, Talisay. Ay talaga po naman, pag nakasama niyo po itong, lalo po itong si Brother Mon o Minister Mon at Sister Josie, sa akin po, wala itong kapaguran itong dalawang ito. Hindi ko po kaya yung kanilang yung sipag at sigla, no, Pastor Tony, no? Totoo po, sobrang sipag po ng, especially po nga itong ating kapatid na Brother Mon, pagdating ho sa mga gawain, lalo-lalo sa kabundukan, sa kabila ng nakita ko ng mga panahon na yon, na kahit na masakit ang katawan, pagdating ho sa gawain ng Panginoon, sugod lagi ho ito, especially po itong mag-asawa. Amen. Lalo po pag nakadalo kayo sa fellowship sa Kailaway, alam niyo po ba na majority ng member ng Kailaway Fellowship ay pamilya po ng tatlong itong Gilido family, andyan ang Toledo, at Riosa. nandyan din yung Riosa. Sila lang po, puno na po yung yung fellowship doon. Kaya talaga pong mamamangha po kayo sa ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Ngayon po, bago tayo magpatuloy, panuorin na po natin yung kanilang patotoo. Po, magandang araw sa inyo mga kapatid. Sa inyong lahat dyan, sana po ay okay po kayong lahat. Okay tayong lahat. Always keep praying. Yun po, ako po yung anak ni Sister Josie and Brother Ramon from Nasugbu, Batangas. So yon, yung nararanasan natin ngayon, medyo kung wala tayo sa Panginoon, makakatakot. Pero hindi eh. Parang sobrang secure na. Nagpapatibay din po yung family, yung praying, yung connection natin sa Panginoon, yung pong mga laging Bible study, kahit na malalayo po tayo or hindi po tayo magkasama-sama,
mas nagkaroon po tayo ng time para magkaroon ng Bible study, sharing, yon. Especially sa family po namin, every other day po, meron po kaming Bible study. And then yun po, nagpapalakas po sa atin lahat. And yun lang po, and always pray for everyone, yun. And God bless. Take care po. Bye! Magandang umaga po sa inyong lahat, Comfy Family. Ako po si Jennifer Gilido, asawa po ako ni Denver Gilido, manugang po ako ni Sister Josie Gilido and Brother Ramon Gilido. Ako po ay cancer survivor. 2016, na-diagnose ako na may breast cancer. Naoperahan din po ako noong 2016, 2017, nagpa-chemo ako. Hanggang ngayon po, okay na po ako. Thank you Lord sa pagpapalang ginawa ni Lord. Kinailangan po talaga nating panghawakan natin ang Word of God. Sabi nga po sa Pilipos 4:19, at sa buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya thank you Lord po, dahil lahat ng pagsubok natin, basta meron tayong panghahawakan na Word of God, tayo ay lalakas, mawawala lahat. Ang sabi nga po sa akin ng doktor ko, yung nakuha sa aking bukol, ay ang sabi po, ang siya ang pinakamatindi sa lahat ng cancer. Pero wala pong titindi talaga sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kahit gaano katindi ang pinaanan nating problema, walang makakahadlang upang tayo ay manampalataya, manumbalik sa pagmamahal na binibigay sa atin ni Lord. Kahit kailan, di naman po nagtalo sila sa atin ang ating Panginoon. Kung ano pong kailangan natin, laging naandyan siya para gumabay, magbigay ng maganda. Thank you, Lord. Magandang umaga po at lalo na kay Lord. Thank you, Lord po. Ako po si anak ni Sal Gilido Martina, anak po ni Josie Gilido at saka ni Ramon Gilido. Babasahin ko muna po yung word na binigay ni Lord sa akin. Mga Kawikaan 16:3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ayun nga, itong quarantine nga, kumbaga binigay ni Lord yung pagkakataon sa atin na talagang si Lord lang ang titignan natin at lahat ipagkakatiwala mo kay Lord. Sa nagdaang araw na ito na buwan, kung ilang buwan tayo nakatigil, kumbaga hindi natin alalahanin yung mga bagay na mga pinansyal, kailangan mo para. Kasi pag sinabi mong ipagkatiwala mo lahat kay Lord, ipagkakatiwala mo lahat kasi si Lord na yung bahala sa'yo. Kaya thank you Lord at sa mga biyayang binibigay niya sa amin. Hindi man lang sa biyaya, kundi sa pamumuhay namin araw-araw at mas lalo namin nakilala siya. Thank you Lord. Pinagpalang umaga, araw po sa ating lahat. Ako po si Buknoy Manuel Gilido, ang anak ni Brother Ramon at Sister Josie. Ako po ang pang-apat. Pinakamabait po ako sa magkakapatid. Ito po yun. Pinaanak po ako ni Ninong Romy. Hi Ninong Romy! Saka po Ninang Aw. Ngayon po ako si Simon po. Ako hindi po nakasakay. Dahil po sa pandemic na yan, hindi naman po namin idinadaing yan na yan ay makakandang sa aming buhay. Yan itiyatanggap namin as a blessing. Ngayon po kami naggagawa ng merienda para pampa-order. Binigyan po kami ng karunungan ni Lord. Ito ang aking mahal na asawa, si Carla Gilido. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung Bible verse namin ng nag-asawa. Kawikaan 19 verse 21. Ang isang taong maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban ni Yahweh ang siyang manalis. Thank you Lord po. Magandang araw po sa ating lahat. Ganun din po kay Lord. Ako nga po pala si Mayan Gilido po, asawa po ako ni Dave. Manugang po ako ni Sister Josie and Brother Ramon Gilido. Nagpapasalamat po ako at nagpupuri kay Lord sa lahat po ng mga biyaya na binibigay niya po sa amin sa araw-araw. Special po ngayon sa pandemic po na meron po tayo ngayon sa COVID-19. Thank you Lord po sa guidance and protection niya po sa amin sa araw-araw. Wala po nung napunta po ako sa ganitong gawain, binigay po sa akin ni Lord yung verse na Mark 11:24. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Yun po yung pinanghawakan kong verse na talaga na pong totoo pong magalaw po si Lord sa bawat isa sa atin. Ano bang pong hingin mo sa Kanya, kahit desire mo po ay talaga pong ibibigay niya po sa tamang araw, tamang
oras, tamang panahon. Thank you Lord po and God bless us all. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Sara Isguera po. Anak po ni Sister Josie Gilido and Brother Mon Gilido from Kailaway Prayer Group po. Ako po ang bunso nilang anak. Nagpupurit, nagpapasalamat po kay Lord sa ginagawa po dito sa aming pamilya kasi isa pong parangal na meron po ng gawain every MWF po, family time po, Bible time po. Kasi may mga naka-assign po sa amin na maturo ng salita niya at saka mas nagiging malalim po kami sa Panginoon Diyos. At nga po, ang asawa ko po ay isang seaman. Ito po ay siya ay muntik na hindi makaalis kasi po ang kanyang alis ay 20, naging 13. Maraming salamat po at nakaabot po siya sa pagsakay niya kasi pagpatak po ng 20, nag-lockdown na po kasi isa pong papurit pa sa salamat na totoong buhay po ang Panginoon. At after a week po, nag-announce po sa kanila 2 months po silang mawawalang biyahe, pero hindi ko po ito inisip na baka umuwi. Thank you Lord kung mapauwi at thank you Lord kung tuloy sila. Pero wala pong 2 months, walang 1 month, nagkabiyahe po sila. 20 bansa po na schedule po sa kanila na biyahe. At ito po ay talagang totoo at buhay po ang ating Panginoon. At may pinangahawakan po kaming Bible verse, nakalagay po sa Kawikaan 3:5-6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ito po ay buhay at patotoo po itong salitang ito. Thank you mga kapatid. Ako po sa Alexi Feliz Gilido, ang panganay na apo po ni Sister Josie and Brother Ramon. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako kasi po hindi niya po kami pinababayaan at lagi niya po kami ginaguide. And papasalamat po ako kasi po yung lockdown po naging dahilan upang mas lalo kaming naging malapit kay Lord. Kasi po every Monday, Tuesday, Friday, meron po kaming nagaganap dito na Bible time. And kasama po dito yung buong angkan, lalo-lalo na po yung mga nasa ibang bansa. And si tatay po kasi nasa Oman po siya, and si Tito Dave po nasa Japan. Kapag free time po sila, nakakasama po namin sila sa Bible time. Ito po si tatay, tsaka po ito po si Tito Dave. And yun po, at nagpapasalamat po kasi po, kahit may lockdown po, nakakarinig pa rin po kami ng mga salita niya. And kahit po na may ganon, nakakapag Sunday fellowship pa din po kami. Yun lamang po, thank you Lord po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, lalo higit sa ating Diyos. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat at inityan ng pagkakataon para ibahagi ang aking buhay. Ako nga pala si Brother Ramon Gilido na taga Kailaway na sa Batangas at asawa ko po si Sister Josie na siya ang pinakamatagal na magagawa. At pinagpupurit ng papasalamat nga at sa aming paglilingkod mula Chris hanggang dito ay nagpapatuloy kami. Ang malaking pasalamat ko sa ating Panginoon Diyos anto yung nabago yung aking buhay katulad na nasasaad sa 2 Corinthians 5:17. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati. Siya ay bago. Kaya nga ako'y galak ng galak o ako'y natutuwa kung anong nakaraang ordination ako ay napili na isa sa naordinahan bilang isang patriarch. At sa pagkakapili sa akin, pagkakataon, hindi ko akalain. Kaya ako'y tuntua, ako'y napaiyak sa tuwa at hindi ko akalain na ako'y mapapasama doon sa pagkakataon na ito. At sa pagkakataon na ito sa akin, ito nga, patuloy kami naglilingkod na ating asawa kung sa asawa kami. Napapa-assign kami ng Isabela, Cagayan, sa Bulacan. At doon nga sa paglilingkod na yun, andun din kasama ang aking mga anak, apo, at mga managawa. At sabi nga sa Hope 36:16, inalis ka na ng Diyos sa kabalasehan
binigyan ng payapat sa garang pamumuhay. Kaya kung tutuusin mo, andun talaga ang masarap na paglilingkod sa ating Panginoon. Nawala na kasi dati, balsam-balsi ako, paano ang aking mga anak, paano ang pag-aaral, paano ay pagbubuhay na. Yun lahat ay katanungan sa akin. Pero, dahil nga sa paglilingkod mo sa ating Panginoon at dito sa salita ito, ay andoon na, inalis na ako sa paglasahan, andito na naglilingkod sa ating Panginoon na kasiyahan. At sa panghuling aking salita ng Diyos, dito po sa awit 119, 104. Sabi kayo mong mga utos na natamo ko ay karunungan. At sa totoo lang mga kapatid, sa aking karunungan na taglay ngayon, ay nagmumula sa ating Panginoon. Wala na nga yung dati. At sa ngayon nga, ay dati nga, kita mo yung ating pamumuhay, ay talaga hindi nga kaaya-aya sa ating Panginoon. Lahat ay nasa ating kalukuhan. At lahat, lalong titik yung mayabang, gusto yung makalamang palagi, ayan po ay naalis lang sa akin. At kayo nga, pasensya na sa mga kapatid na kuminsan ay nagkakaroon po ako ng buwan na nakikita ko na mayroon pang mali, mayroon pang kasinungalingan, kayabangan na nakikita ko. Pero wala pala naman akong karapatan na mahusga, kundi ang kailangan lang natin ipanalangin ang bawat isa. Thank you, Lord. Ayan, good morning Jesus, good morning Comfy Fam. Thank you Lord sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin para kami ay makapag-share at makapagbigay ng awitin. Ang akin pong life verse ay sa Isaiah 49, 14-16. Ang sabi ng taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nalimutan na niya tayo. Subalit ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang kanyang anak. At kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang sanggol, ako'y hindi lilimot sa iyo kahit sandali. Jerusalem, hindi kita malilimot sapagkat ang pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Pinanghawakan ko po yun at tunay po ang salita ng Diyos sapagkat mula po nung kami nang umuwi ng Greece, wala naman po akong dalang pera, ang nadala ko lang po ay kaluluwa sapagkat kami po ay nakapaghayag ng mabuting balita sa Greece at yun po ang uwi-uwi ko sa ating Panginoon at tunay po siya, hindi po kami pinabayaan hanggang sa ngayon. Thank you Lord po at magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. At itong mag-asawa rin po si Brother Mon at Sister Josie ay ginamit din po ito sa Greece para masimulan ang gawain po doon. At happy birthday sa Josie. Birthday mo pala, Pastor Tony. Happy birthday. Ilang taong ka na ba? At maluwag ang pintuan para tumanggap ng iyong birthday. Thank you, Lord. Welcome ka uli dito. Amen. Ngayon po mga kapatid, may napansin po ba kayo sa kanilang patotoo? Kami ni Pastor Tony po, kapag pinanood namin kahapon ang kailang mga sharing, napansin namin, ang bawat isa sa kanila ay mayroong salita. Nakita niyo po ba yan? Ang bawat kanilang sharing, mayroong salita. Meron ata 7 on, 9 sila nag-share. So more than 9 verses ang kanilang ibinahagi. So napagpasyahan po namin ni Pastor Tony na
magbahagi sa inyo. Hindi naman po pagtuturo, kundi dalawang bagay po kasi ang nakita namin doon sa kanilang patutuo. Una, yung pagtawag ng Panginoon sa kanila, at ang pangalawa ay ang pagpapahalaga sa pamilya. So napagpasyahan po namin ni Pastor Tony na maghanda po sa umagang ito ng konting mga salita na makakatulong. Kukunin ko muna po yung unang bahagi at ang huling bahagi naman ay tatalakayin ni Pastor Tony. Ngayon, dito po sa aklat ni Isaiah o Prophet Isaiah sa chapter 6, simula po sa verse 1 hanggang verse 6. Ganito po nakalagay, Isaiah's commission. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying, and they were calling to one another. Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory, and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me. So yung unang napansin ko po, ay ang bawat sa kanila ay merong salita mula sa Panginoon. Kulang lang po ang ang oras para ibigay nila yung full testimony nila. At ang bawat sa kanila po ay meron tinatawag na self-discovery. Napakahalaga po ito mga kapatid. Itong self-discovery. Ibig sabihin, ang bawat sa kanila may patutuo, may karanasan. Lalo po yung isang kapatid natin na nagbahagi na siya ay may cancer. At siya ngayon ay cancer survivor. Sipin niyo po yun. Napakahirap po ng sitwasyon. Pero ngayon ay pinagaling siya ng Panginoon at ang bawat sa kanila ay nakaranas talaga ng kabutihan ng Panginoon. Ngayon, ito pong unang ibabahagi ko po sa inyo ay merong 4 na stages. Napakahalaga po nito para tayo manatili sa gawaing ito na pinagkatiwala ng ating Panginoon ay tiyak meron tayong sariling patutuo. Hindi po hiram. Kasi pag hiram na patutuo, hindi mo naman naranasan. Pero itong pamilyang pong ito, ang bawat sa kanila ay merong personal experience. Ngayon, yung first part po, yung verse 1 and 2, pinakita po dito yung the revelation of God. Na kung saan nagkaroon ng close encounter si Prophet Isaiah, nagkaroon siya ng face-to-face encounter that changes him forever. Ito yung sinasabi ko po. Hanggat wala kang personal na karanasan sa Panginoon na magpapatutuo na ang Diyos ay sumasa iyo, hindi ka mananatili sa gawain ito. Di po ba? Marami po sa inyo na nanonood ngayon, alam ko na matagal na kayo sa Panginoon, at nagpapatuloy kayo dahil meron kayong patutuo na walang makapagsasabi na hindi nyo naranasan ang pag-ibig, ang kapangyarihan, ang kabutihan, ang pagiging merciful niya. Naranasan nyo po yan mga kapatid, kaya kayo nandyan. Pangalawa, the realization of God's holiness. Na dito, si Prophet Isaiah, natutunan niya ang tinatawag na some personality of the Lord. Kung nasusundan po ninyo ang pagtuturo, last Wednesday,
ay sinimula na po ang attributes of God o ang katangian ng Panginoon. Ano ba ang layunin natin? Bakit kailangan natin talakayin ito? Napakahalaga po dahil sa ito yung magpapatibay ng ating pananampalataya kapag nakilala mo ang Panginoon. Last Wednesday, ang topic natin tungkol sa God is just. Sundan pa po ninyo. Marami pa po yan. Meron dyan, God is wise, God is faithful, God is merciful, loving, a God who never changes, a God who is eternal. Napakaganda po niyan. Kaya nga, sundan po niya every Wednesday, mga kapatid, ha? O niyong kakaligtaan. Pangatlo, ay yung tinatawag na the recognition of his own sinfulness. Ayun, ano bang ibig sabihin? Ang isang tao, hindi natin siya malilid na mag-repent o tumalikod sa isang kasalanan kung hindi niya aminin na siya'y nagkasala. Hindi mo rin may kayat ang isang tao na tanggapin niya ang Panginoon sa kanyang buhay kung hindi naman niya paniniwalaan na kailangan niya ang Diyos. Halimbawa po, paano mo kukumbinsihin ang isang taong mayaman na kailangan niya ang Diyos? Nasa kanya lahat ang karangyaan. Di po ba? Kaya kinakailangan, ang bawat isa makita natin, mapatunayan natin na tayo nagkasala at wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. And that's the time na tatanggapin mo siya. Di po ba mga kapatid? Kagaya ko po, ganun din nangyari sa akin eh. Hanggat di ko nakikilala o naunawaan ako'y nagkasala, hindi ako hingi ng tawad sa Kanya. Pero salamat na lamang, nandiyan ang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin na tayo nagkasala. Come short of the glory of the Lord. And we need God. Amen. At yung pang-apat po, the renewal of His perspective. Ibig sabihin, nakita niyo po ba na sabi ng Panginoon, sino ngayon nakipadadala? Sabi niya, ako, padala mo. Alam niyo po, napakahalaga nitong stages na ito. Dahil sa, alam ko po na marami sa atin na talagang tinawag na ng Panginoon. Pero magpahanggang ngayon, ano kaya ang pumipigil o kaya nagiging hadlang para hindi natin maipagkaloob ang ating time, talent, and treasure kay Lord? At tayo lang nakakaalam. May mga takot ba tayo na halimbawa po, paano mo ipagkakatiwala ang iyong buhay sa Panginoon o yung kinabukasan kung hindi mo siya kilala? Kailangan kilala mo siya eh. Pag siya'y kilala mo, mawawala ang lahat ng bagabag, alalahanin. Hindi mo nga maisipin ang iyong future dahil alam natin na meron tayong Diyos na makapangyarihan na tayo ay kanyang kakalingain. Kagaya ngayon po, more than 3 months, walang operation, kami bilang mga manggagawa. Pero alam niyo po ba, hindi nagkulang ang Diyos. Yung kinakatakutan na isang araw, tinalakay yung kahapon nata, yesterday, tungkol sa mga kabataan, na ano ba yung kinakatakutan mo. Pero meron isang bagay, tayong lahat, na kinakatakutan na minsan hindi natin namamalayan. Alam niyo po ba kung ano po yun? Yung tinatawag na fear of the unknown. Hindi pa nangyayari, kinakatakutan na natin. Paano tayo next week? Next week pa yun eh. Di po ba? Pero alam niyo po, kagaya ng pamilyang Gelido, kahit pa paano, maaaring hindi namin po alam ang bawat istorya ng kailang buhay, pero nasaksihan po namin kung paano sila pinagpala ng ating Panginoon. Ano yung mga pinagdaanan nila, pero ngayon, talaga naman pong purihin ng Diyos at siya hindi nagkulang. Pastor Tony, pagpatuloy mo naman. Amen, amen, hallelujah. Nais ko naman po ibahagi sa inyo dito po sa aklat ni Propeta Jeremias sa Kabanata 1. Ang pagkatawag kay Jeremias. Ang mga salita ni Jeremias na anak ni Isiya, isa sa mga pari na nasa Anatot sa lupain ng Benjamin. Nasa kanya dumating ang salita ng Panginoon ng mga araw ni Hosias na anak ni Amon, na hari ng Huda. Na 13 taon ng kanyang paghahari, dumating din ito ng mga araw ni Jehoiakim na anak ni Josias, hari ng Huda, at hanggang sa katapusan ng 11 taon ni Sedekias na anak ni Josias, hari ni Huda, hanggang sa pagkadating
dalang bihag ng Jerusalem na ikalimang buwan. Ngayon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, bago kita inanyuan sa sinapunan ay kilala na kita, at bago ka ipinganak, ikaw ay aking itinalaga. Inirang kitang propeta sa mga bansa. Nang magkagayon sinabi ko, Panginoong Diyos, tingnan mo, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ako'y isang kabataan. Sapagkat saan man kita suguin ay paroong ka, at anumang utos ko sa iyo ay sasabihin mo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo na magliligtas sa iyo, sabi ng Panginoon. So, purihin at pasalamatan ng Panginoon. Una po sa lahat, ang tawagin ho tayo ng Panginoon, it is a opportunity at isa po rin itong pribileyo para sa ating lahat. Bakit ko po nasabi? Kasi gagamitin ka ni Lord sa maraming lugar, sa sanlibutan, para ibahagi ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, at ipaalam sa marami ang kaligtasan mula sa Panginoong Diyos. So, ako'y natutuwa kasi katulad po ng ating napanood sa pamilya ng Gilido, katulad po na sabi ni Pastor Rapi, yung kanya pong maangkan, higit magmula mga anak, manuga, especially po sa mga apo, talagang natamnan ng mga salita. At meron pong mga salitang talagang naibabahagi na siya nagpapatibay para sa kanila sa kabila ng mga pagsubok na meron silang pinagdaraanan. Yun po yung napakahalaga rin para sa atin. So, bilang mga tinawag ng Panginoon, lagi ho nating tatandaan. Katulad ng pangako kay Jeremias, sasamahan ho tayo ng Panginoon. Ililigtas niya tayo. Siya po yung ating kaagapay. Siya lagi ang ating katulad po ng inawit nila, hango yun sa Isaiah chapter 43, di ba? Huwag kang matakot, di kita iiwan. Di ba? Dumaan man daw tayo sa malalim na tubig, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Yan po ay isang bagay at nagpapatunay na bilang tinawag ng Panginoon, nandyan siya palagian para sa atin. So, salamat sa ating Panginoon. So, meron po kami aawitin ni Pastor Rapi. Matagal na pong awitin to. Masaya ako naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Isang pa, sabay pa yan. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Kami. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, tayo po'y manalangin. Papuri at pasasalamat, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo sa araw na ito. Salamat po sa Gilido family na pinili niyo po sa karamihan, Panginoon, upang maging buhay na patotoo na ikaw na aming Diyos na sa Jesus ay buhay at makapangyarihan. Dalangin din namin, Panginoon, sa lahat ng mga nakapakinig, ng mga pagtuturo, naway mabuksan ang kailang kaisipan na ikaw ang aming Diyos na ni minsan na hindi kami pababayaan. Ikaw ay lagi na riyan para i-provide ang lahat ng aming kailangan. Ito man ay mapapisikal, spiritual, pinansyal, Panginoon, lahat ng pangailangan tinutugon po nyo. Salamat po
At wala kayong may babalik sa iyo, Panginoon, kundi maraming salamat. Amen. Salamat po. Good morning, Jesus. Salamat po sa inyo. Keep safe always. Amen. Thank God you, bless. Lord. God bless. Oh, I love you.